Si Maria, 32, 5 taon na sa parehong trabaho pero ganun pa rin yung sahod. Araw-araw niya sinasabi, next month na lang ako mag-start ng business pag may extra na ako. Pero buwan-buwan, may bago na naman dahilan. Bayarin, emergency, celebration, at minsan, simpleng katamaran. Sounds familiar? Yung pakiramdam na gustong-gusto mo nang umangat pero laging may invisible wall na humaharang. Paulit-ulit hanggang sa maging normal na lang sa'yo yung cycle ng gusto ko pero hindi ko magawa. At sa totoo lang, hindi lang si Maria yan. Maraming tao ang na-stuck sa parehong sitwasyon. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang dahilan. Ang 6 na toxic habits na tahimik pero tuloy-tuloy na umuubos sa chances mong yumaman. Mga ugaling hindi mo agad napapansin pero kapag pinagsama-sama, sila mismo ang dahilan kung bakit hindi ka makaangat. So buckle up, this might hurt a little pero baka ito rin ang magpabukas ng mga mata mo. Eto si John, 28 years old. Nung gumraduate siya, sabi niya sa sarili niya, mag-iipon na ako. Pero 5 taon na yung nakakalipas, wala pa rin siyang malinaw na direksyon sa pera. Kapag may extra, nauuwi sa bagong phone o bigla ang gala kasama barkada. Kapag tinanong mo kung kailan siya magsisimula, next month na pag mas konti na yung gastos. Pero buwan-buwan, may bagong dahilan, may bagong emergency, may bagong pwede namang bukas edi bukas na. Ito yung unang ugali na pumipigil sa marami, yung walang katapusang saka na lang. Ang problema dito, habang iniisip mo na may perfect time na darating, araw-araw ka ring lumalayo sa financial goals mo. Walang action equals walang progress. Si Ana naman, ibang kwento pero pareho ang ending. 3 taon na niyang gustong mag-online business. Alam na niya ang ibebenta, may supplier na, kilala na din niya yung mga target market niya. Lahat parang ready na. Pero wala pa rin siyang nasisimulan. Bakit? Kasi kulang pa yung puhunan. Iniintay niya yung moment na 100% sure na siya, na kumpleto lahat bago mag-launch. Ito yung pangalawang toxic ugali, ang perfectionist mindset. Akala mo kapag kompleto na, mas lalaki yung chance mo na magtagumpay. Pero sa negosyo, walang perfect na simula. Kahit milyon pa yung hawak mo, kung ang mindset mo hindi pa ako ready, mauubos lang yan ng walang malinaw na direksyon. Para kang nag-iintay sa tren na walang schedule. Kahit anong intay mo, hindi darating. Pangatlo, yung takot sa risk. Hindi lang simpleng kaba, kundi takot na literal na humaharang sa'yo kahit nakabukas na yung pinto. Yung ayaw mong subukan kasi baka malugi, baka magkamali, baka mapahiya. Pero ito ang totoo. Staying the same is also a big risk. Risk na after 10 years, pareho pa rin ang buhay mo. At kung kulang ka sa kaalaman, mas lalong lalaki ang takot. Kaya kahit alam mong walang patutunguhan ang safe zone, doon ka pa rin nagtatagal. Kung iisipin mo, pare-pareho lang ang ugat ng tatlong to. Fear. Takot na magkamali, takot na kulang pa ang alam, takot na baka hindi mag-work. Pero walang growth kung walang risk. At walang perfect time na biglang magpapakita sa'yo para sabihing, okay na, ready ka na. Ang progress ay parang pagdadrive mula Manila papuntang Baguio sa kalagitnaan ng gabi. Hindi mo kailangan makita ang buong ruta. Kailangan mo lang makita yung ilang metro sa harap mo gamit ang headlights. Magtiwala ka na habang umaandar ka, unti-unti magbubukas yung susunod na daan hanggang makarating ka na sa pupuntahan mo. Ganon din sa pera, negosyo o kahit anong goal. Hindi mo makikita lahat ng sagot sa simula. Pero kung hindi ka gagalaw, walang magbubukas na daan para sa'yo. Kaya kung hinihintay mo pa yung perfect time, illusion lang yan na sinasabi mo sa sarili mo para ma-justify ang hindi pagkilos. The best time to start? Hindi bukas, hindi next month. Ngayon mismo. Hindi naman kailangan big move agad. Kahit maliit na hakbang lang, basta tuloy-tuloy.
Example, mag-auto-transfer ka ng kahit maliit na amount sa savings. Mag-research ka at mag-try ng maliit na investment. O kaya naman mag-message ka sa first potential customer mo. Kasi sa pera at sa buhay, action beats perfection. Every single time. Si Mark, 50,000 pesos ang sweldo. Magandang pakinggan. Pero lagi siyang kinakabahan kapag may dumarating na bayarin, lalo na mga unexpected. Samantalang si Peter, 25,000 lang ang sahod pero mas may peace of mind. Bakit? Dahil hindi sukatan ang laki ng income kung mas mabilis ka din namang gumastos kesa kumita. Ito ang ika-4 na ugali na sumisira sa progress mo. Ang living beyond your means. Kapag tumaas ang sahod, matik na ding nadadagdagan ng gastos. Bagong gadgets, mas mataas na rent, mas madalas kumain sa labas. Hindi mo namamalayan lahat ng dagdag sa kita mo, kinakain lang ng lifestyle. At kapag may emergency, wala kang mahugot dahil walang natitira sa sahod. Para kang nagpapagawa ng bahay na maganda sa labas pero walang matibay na foundation. Isang lindol lang, babagsak lahat. May mag-asawa nga akong kilala na nadali nito. Pinilit nilang gawing engrande yung kasal nila. Hotel reception, live band, imported flowers, halos 300,000 yung ginastos. Pero lahat utang. Kaya pagkatapos ng honeymoon, wala man lang emergency fund. Isang linggo lang matapos ikasal, nagkasakit yung isa at muntik nang hindi mabayaran ng ospital. Sa sobrang gustong magpakitang gilas noon, nakalimutan nilang ayusin muna ang sariling financial security. Ang ika-5 namang toxic na ugali, yung social media pressure at pagkukumpara ng sarili sa iba. Lalo na ngayon na halos lahat nagpo-post ng bagong gadget, dream vacation o achievements, mas madaling isipin na kung sila meron, dapat ako rin. Pero hindi mo nakikita yung buong kwento. Hindi mo alam kung utang ba yung phone na yon o kung may ipon ba sila. May isang OFW nga na halos lahat ng pinapadala sa pamilya nauubos sa mga luho. Bagong appliances, parties, branded na damit. Sa Facebook, puro papuri yung nakukuha nila. Pero sa totoo lang, wala silang sariling ipon para sa retirement o emergencies. Pag uwi niya sa Pilipinas, nagsimula ulit sila sa wala. Dahil mas na-priority nilang magmukhang successful kesa talagang umasenso. At ito naman ang ika-6 na toxic na ugali. Pride. Yung ayaw umamin na may problema na sa pera kahit nalulubog na sa utang. Ayaw humingi ng tulong dahil nahihiya o ma-pride. Marami ring ayaw mag-aral tungkol sa pera dahil feeling nila, marunong na ako niyan. O, naku, hindi ko kailangan yung mga yan. Katulad nga ng sabi ng tropa kong si Kuya Ryan Holiday sa paborito kong libro niya na Ego is the Enemy. Kadalasan, yung pinakamalaking humaharang sa atin para umasenso, para mag-grow at maging masaya, tayo mismo. O yung ego natin to be exact. Yung need na laging ma-recognize, yung feeling na mas magaling ka sa lahat, at yung pride na tumataas hanggang sa lumabo na yung judgment mo. Sa libro, sinabi niyang may 3 stages kung saan madalas tayong ipinapahamak ng ego natin. Stage 1, aspire. Kapag nagsisimula ka pa lang, pwedeng sobrang ma-overestimate mo yung skills mo. Maghahanap ka ng validation imbis na improvement at hindi ka open matuto sa iba. Next stage is success. Kapag may inaabot ka na, nagiging mayabang, kampante at bulag ka na sa mga kahinaan mo hanggang sa magsimula kang bumagsak. Sinabi yan sa Bible Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. At yung 3rd stage daw ay yung failure stage. Kapag pumalpak ka, pwedeng ikulong ka ng ego mo sa denial, self-pity o paninisi sa iba imbes na matuto at mag-rebuild. Kaya sa pera at sa buhay, kung hindi mo matututunang i-park muna yung pride mo, hindi ka magiging open sa mga bagong ideas, kaalaman, at ibang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. At sa mundo ng pera, bawat maling desisyon may price. Isipin mo,
Gaano karami sa mga gastos mo ang dahil gusto mo lang makasabay sa iba? Ilang beses ka na bang gumastos para lang magmukhang successful kahit hindi pa naman? Ang totoong yaman, hindi nasusukat sa relo sa kamay mo o sa dami ng likes sa post mo. Makikita mo yan sa peace of mind na kahit mawalan ka ng trabaho bukas, kaya mo pa rin mabuhay na maginhawa. Walang kaba, walang utang na humahabol, at may malinaw na direksyon para sa future. At kung may napulot ka naman magandang aral sa video na to, pakipitik mo naman na mabilis yung like button. Salamat. Ang totoo, halos lahat naman tayo may isa o higit pa sa mga ugaling to. Ang pinagkaiba lang ng mga yumayaman ay ginawa nilang malinaw na desisyon na baguhin to kahit mahirap, kahit uncomfortable. Hindi sila umasa na magbabago ang sitwasyon bago sila kumilos. Kaya pumili ka ng isang ugali na tatanggalin mo at simulan mong baguhin ngayong linggo, hindi bukas, hindi next month. Tanungin mo yung sarili mo, kung hindi mo aayusin ang mga ugaling to, handa ka bang makita ang sarili mo 5 taon mula ngayon na pareho pa rin kay Maria? In the end, may 2 klase lang ng tao. Yung naghihintay ng pagbabago at yung gumagawa nito. Alin ka sa dalawa? Maraming salamat sa panonood. Peace out.